Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Kasi 'di ba, at saka dito yung yung nakaka-insulto rito pa, yung sinasabi po din na basta kami common sense ang ginawa namin. Hanggang ngayon, yan ang katwiran ni Ralph Recto sa kanyang official post. Statement. Kung common sense po yan, nako delikado nga tayo ngayon kung nasa Malacanang na po nakaupo yan kasi baka marami silang gawing common sense. Apektado tayo sa common sense nila. Oo. Yung pinag-uusapan with Dr. Dance, hindi ko malaman anong uunahin ko dito para maipagdiinan pat maipaliwanag ng lubos kasi nga nakakapanlumo yung sinasabi ni Dr. Dance na actual daw po ito na resibo, kumbaga yung pong notice of cash allocation doon sa mismo lamang na naibigay ng Estado na pera para sa pangkalusugang pangangailangan ng mga Pilipino. Yung sinasabi niya, kaya ang laki ho ng utang. Kaya naman pala, girl, lumalabas nga na sa mga nakikinig ngayon, na mga direct contributors na mga miyembro po ng PhilHealth, yung direktamente na binabawasan po yung sweldo at yung pong nagkukusa na mag-ambag sa PhilHealth. May ganun po naman yan. So nangangahulugan na kaya ho ang mga direct contributors, wala namang question, girl. Nang dahil po sa mas meron ka, you share doon sa wala. Wala namang question doon. Sa prinsipyo ng ginagawa ng lahat, ang kanila pong obligasyon at responsibilidad sa pagpopondo doon sa mga nangangailangan. Pag kinapos, magtulong-tulong tayo. Ang siste, hindi ginagawa ng Estado, lalo na nitong mga mambabatas. At ako'y nagpipigil sa gusto kong sabihin mga salita dito, girl? Opo. Hindi ginagawa? Pinagsasamantalahan pa ng mga itong mga opisyal na ito yung sistema na kaya nilang manipulahin. Kaya pala, ikaw na direct contributor na naman kapag ikay na ospital, limitado benepisyo mo. Eron, di ba? Limitado kasi nga, obligado yung perang contribution mo ibigay doon sa walang pang-contribution. Kaya ikaw na nagbibigay ng contribution, ikaw na nagbabayad sa iyong insurance, hindi mapakinabangan kasi ginagamit doon sa mga walang pambayad. Na dapat yung walang pambayad, obligasyon ng Estado. Nang sa ganon, yung may pambayad na bibigyan ng sapat na katumbas ng kanyang ibinabayad doon sa serbisyong kailangan niya. Tama. Klaro ho, di po ba? Ito ho pala yun na naman. Pinaalala lang sa atin kung ba't ganun kaliit ang nababawas. Kaya ako naman, kung ikaw ay cancer patient, kung ikaw po inoperahan ng maselan, kung ikaw po madaling ma-infeksyon, kapag nagpa-confine ka sa ospital at humingi ka ng simple lamang na pribadong kwarto, agad-agad hindi ka na zero billing. Magbabayad ka na ng babawasan lamang ng pagkaliit-liit ng PhilHealth ang bill mo kasi nga, kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba ang sarap maghimagsik? Hindi ba ang sarap maging issue ito ng protesta? Itong gantuhong ginagawa sa ating pagsasamantala ng gobyernong ito? Sorry po, mga kapatid. Ayoko na muna, ikaw na muna, baby girl, kasi gusto ko lang magpakahinahon dito kasi nga nakakainis at sa pangangatwiran ng common sense. Common sense ang alin? Pero malamang yan din ang damdamin ng ibang mga nakikinig sa atin ngayon na naranasan ng magbayad ng malaking hospital bill at nang makita nila kung magkano ang nabawas sa PhilHealth, napaatras sila na, eto lang yon sa tagal kong naghuhulog. May nagmensahe ngayon sa atin dito. Ano sabi? Sabi niya, kasalukuyan daw na siya po ay nabili ng gamot. Meron po mga gamot ng mga ilang mga pasyente ng mga Pilipino na ang mahal-mahal. Opo. Nako, Chacha. Ay nako. Pipila ka doon sa distributor ng gamot ngayon
Oo. Pero ngayon daw, sabi niya, habang nakikinig ako sa inyo, Ted, nandito ako at nakapila kasi bumibili ako ng gamot para sa magulang ko. Dito kasabay ko haba ng pila, inaabot na lampas ng shed, kumbaga na, may nga naaarawan na daw, na may mga guarantee letters. Ang karamihan matatanda. At habang siya po'y naandun daw at naghihintay ng kanyang turn para makabili ng gamot sa isang kumpanyang malaki, no, na pharmaceutical company, nanlulumo daw siya ng malaman yung isyong yan ng kakulangan ng appropriations ng Estado sa usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Hindi po ba? Sabi niya dito, nanlulumo daw siya habang nakikinig po sa atin. At yan din ang nararamdaman at damdamin ng mga nakikinig sa atin ngayon. Itong at nababasa ko ang comment nila, yung iba'y napapamura na lang po. Wala pa ring pagbabago, no, sa healthcare system natin. Mula noon hanggang ngayon. Yun pa rin ang problema natin. Siguro nga dapat dito maisama na po natin o kaya magkaroon dito ng protesta para sa ating mga mambabatas. Ano ba problema nila kung bakit nga hindi maibigay ito? Walang pera, gobyerno. Babalik na naman tayo doon sa ating issue ng think about it. Magpakahirap para sa mga kurap. Walang pera, gobyerno. Alam nyo, sa mga panahong ito, hindi na dapat natin tinatanggap yung ganyang pangangatwiran, ha? Sa laki ng mga ninanakaw nila sa pera ng bayan. Hindi na katwiran niya walang pera, gobyerno. Opo, at eto pa ha, itong nabanggit natin kahapon, nagkakapareho din po kami dito ng pananaw ni dating Solgen, ni itong si Florin Hilbay, doon sa sinasabi niya, no, na mga final notes, no, dito po sa, ang sabi niya kasi, dapat may accountability. Dapat may managot. Sabi nga po ni Dr. Dan, sino? Si dating Department of Finance Secretary Ralph Recto na ngayon ay Executive Secretary na. Siya daw ang noon pa man ay nagtatanggol doon sa desisyon na ibalik po yung PhilHealth Fund sa National Treasury. Yun daw ang madalas nga nila. Nakunin. Kuhanin. Gamitin yung pera. At ilagay sa unprogrammed appropriations. Maliban po kasi dyan, dapat din talaga magkaalaman sino responsible dito. Kasi may desisyon, huwag niyong gagawin, isauli niyo yung pera, bagamat tayo din po mag-aabono doon. Kaya nga dito, 2 dagok sa atin po ito Kumbaga po, insultong malaki, di ba? Ninakawang ka, okay, ninakawang ka. Yung magnanakaw, hindi ibabalik sa'yo yung perang ninakaw niya. Ikaw na ninakawan ang mag-aabono sa ninakaw na magnanakaw. Diyos ko po, Panginoon Diyos Pilipino. Sorry po, mapapamura ka talaga. Pera pa rin natin. Pera pa rin po ang natin. Ang ipambabayad sa atin. Yung sinasabi ni Dr. Dance kanina. Ninakawang ka, pinababalik yung perang ninakaw sa iyo, pero ang mag-aabono sa ninakaw, ikaw pa rin na ninakawan. Anak ka ng po! Okay. Kasi di ba, at saka dito, yung nakaka-insulto rito pa, yung sinasabi po din na basta kami common sense ang ginawa namin. Hanggang ngayon, yan ang katwiran ni Ralph Recto sa kanyang official statement. Kung common sense po yan, delikado nga tayo ngayon kung nasa Malacanang na po nakaupo yan kasi baka marami silang gawing common sense. Apektado tayo sa common sense nila. Yung sinasabi pa ho ng PCO na pinag-aaralan yung motion for recon. Kaya dito po sabi niya, the Solicitor General, instead of filing a motion for reconsideration, might want to invoke its authority as, eto sabi ko kahapon, as tribune of the people and join cause with the petitioners in asking the Supreme Court to require the former Secretary of Finance and DBM Secretary, guys, to report on how they used the 60 billion pesos so that the people may know. Anak ka ng po! Opo, di ba? Kasi nga po, pwede ho naman po na ang Solgen hindi
Bagamat doon sa oral arguments po na obliga yung dating Solgen na ipagtanggol ang Estado. Na hirap sa pagtatanggol kasi nga hindi mo kayang ipagtanggol kaya ka nauwi din daw sa common sense dictum, sa common sense na pangangatwiran. May mga pagkakataon po na ang Solgen ay kakampi ng mamamayan sa usapin po na lubos na nakakaapekto sa kapakanan ng mga mamamayan. Yan po yung Tribune of the People. Ito po ang pagkakataon din na ang Solgen, bagamat appointed ng presidente, magsabi na this time, hindi naman ikaw ang boss ko. Ang totoong boss ng Solgen, ang bayan. Oras muna. Oras muna mga kapatid na po. Ay oras na para paalalahanan po tayong lahat. Lalo na si Unte. Ba si Unte nang gagalaite. Si Asek Irene Dumlao, spokesperson po ng DSWD. So walang ganun ha, yung mga pabonus. Opo, sa mga problema din po sa tuloy lang po yung programa. Kaya po sa lahat din po ng mga manggagawang araw-araw. And speaking of that program, ito nga po nabanggit ko. So kinukuha pa naman po ni Asek. May ongoing ho na pag-uusap po naman natin ang ating mga baka po na naman at ang ating mga kapamilya ng common sense Hyundai Home Appliances. Yes. Very timely ito. LED TVs at mga washing machines, inverter, air conditioners at mga refrigerators, gas ranges, microwaves, electric ovens, baking mixers and blenders, electric fans, vacuum cleaners at marami pang iba. Gawin pong sulit ang pinagpapaguran natin sa ating pong araw-araw na pagtrabaho at umutang Hyundai Home Appliances. Na available po ito sa Shopee at Lazada at sa lahat ng Hyundai home dealers sa buong Pilipinas. Kasi po ang total project season ay 577 billion pesos. Hyundai Home Appliance government of the Philippines po ay mag-aambag po mga kapatid ng kanila pong equity. Maligayang Pasko po sa inyong lahat mga kapatid sa mga uring manggagawa. Estimated approval ay December 30. Sabay battery po sa ating mga kababayan dyan sa abroad yung pong mga OFWs, mga Pinoy na nandidiyan po sa mga iba't ibang mga bansa dahil po sa kanila po mga aplikasyon, mga green card, mga aplikasyon po nila sa naman pong mga pagkakabalahan dyan. Ang importante po, mga kapatid, financing ang katanungan, kayo ba ay panay ang remit sa Pilipinas? Kaliwat kanan ba ang inyo pong padala sa Pilipinas? May bayad ba ang kada remit ninyo? Kung ganun po, mag-BDO pay ka na. May tutulong pa. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre pagiging beneficiary po ng 4P. So basically po, ngayon pa lang sinasabi na uutang ang gobyerno para sa 4P's cash transfer. Siguro ngayon po ang common sense nitong ating mga genius sa gobyerno na naman. Na umutang tayo sa isang programang napaka-importante. Correct! Hindi maitatanggi ang benepisyo na ibinibigay ng 4Ps. Kaya nga po yan ay institutional na Meron ng kaukulang Republic Act para dyan. At dyan mga kapatid, nung nakdaang budget, if you recall, binawasan yan. Binawasan po yan. Kasi po itong programang ito, sa totoo lang, hindi ganoon. Ang chance ng isa pong mambabatas na makialam sa programa. May shield ito kasi nga identified hango sa pag-aaral, hango po sa pagsusuri bago ka maging 4Ps beneficiary. May mga iba po siguro ng mga nakakalusot, pero dito basically mawalang galang lang sa mga magnanakaw dito po wala silang kickback. Sorry po na naman, pero iyan po ang katotohanan dyan sa programang yan. Ngayon, uutang para po sa programang ito. Kasi walang pera ang gobyerno. Yan. Okay. Kundi pera, kulang ang pera ng gobyerno. Diyan muna ako magtatapos kasi po mamaya babalikan din po natin po ito sa usapin po naman ng pambansang budget natin. Na ngayon po ay naaprubahan na daw po in the Senate at maging sa Kamara at yan na po ang lagi niyong naririnig na baykam na iyan. Mamaya po tutunghayan natin yan. Hindi lang natin alam, girl, magkano kaya ang naipasang MAIF sa versyon ng Senado? Ito po yung
guarantee letter sa mga politiko na hinihingi ng mga pamilya pong Pilipino na nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Wala rin po tayong balita kung magkano ba itong AX na ito. Okay, bagamat ang balita nga po mga kapatid na yung pong DPWH budget ay binawasan pa. Oo. Okay, may dagdag po na bawas pero saan nila inilagay? Saan nga? Yan, di po ba? No? Yan din po maganda ho nating malaman. Kasi nga at the end of the day, ang ating pong katanungan din dito ay yung pong paglalaan nila ng pera sa mga dapat talagang laanan nga sana ng pera, partikular sa kalusugan ng mga Pilipino. Yung PhilHealth na sinasabi po ng mga doktor na nag-aaral sa isyong ito, magkano pa po ba ang deficit ng ating pong estado sa pondo ng PhilHealth? Malaki po ito at ating hihimayin muli. Sa punto ng mga kapatid, ano po ha? Ngayon ay Human Rights Day. Kung saan po naman, hindi rin po natin dapat pong kalimutan na bahagi po ng ating karapatang pantao ay yung pong pagkakaroon ng maayos po na serbisyong medikal na dapat po ay inuuna rin ng ating pong mga kagalang-galang na mga mambabatas. Bakit ba ayaw nilang lagyan ng karagdagang pera ang PhilHealth? Ikaw na nga, sinagot mo na nga kanina. Na alin? Walang pakinabang. Pag walang pakinabang sa kanila, ba't naman nila lalagyan? Opo, bakit ba nag-alis kayo dito, nilagay nyo naman sa MAIF? Kasi may pakinabang sila. Nag-alis Pogi ka sila dito, dun eh. nilagay mo naman dito sa AX. Oo. Diba? Opo. So sige po, so mamaya himayin po natin to kasi meron pa ho tayong isa pang importanteng panayam. At ngayon po gagawin natin makabuluhan po ang inyo pong Wednesday morning sa pamamagitan po ng pag-uusap, pagtalakay sa mga isyong ito na ating pong maintindihan. Bawal po ang pikon, bawal po ang mga nasisiraan ng loob dito. Ang ating pong adhikain lang ay para magkaroon po ng edukasyon ang ating mga kababayan nang sa ganun po maging mapanuri po tayo sa mga isyong ito at hindi po tayo magmistulang parang mga manok. Alright? Sige. 8:28. Sa mga nagpapagal din po mga kapatid na ating po mga uring manggagawa girl, ang dami hong nahihirapan sa pagsakay. Kanina ho malakas ang ulan sa bahagi po ng Commonwealth at maging sa Maynila hindi maitatanggi. May mga lugar po na naapektuhan po ng welga. Sa lahat po ng mga uring manggagawa, maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning! At salamat po sa inyo pong serbisyo para po sa bayan kasi kahit na ano pang trabaho mo, may ambag ka sa kaban ng bayan. Kaya nga po tayo araw-araw pong nagpapagod sa ating pong trabaho. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.
Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.